Yan po mga kapatid, tarito naman po ako at muling magbabalik upang may ibabahagi na naman na topic ngayon about sa tarot card. Ayan mga kapatid, at ang ating topic ngayon at ano ba ang dahilan? Bakit galit na galit sa inyo yung taong sumasalbahi sa inyo? Ayan po mga kapatid ang ating itatopic ngayon sa ating baraha. Pagpaumanhin po ninyo at mga ilang araw po ako hindi nakapag-reading dahil marami po yung nagpapa-reading sa akin, lalong lalo na sa OFW, sa ang ating kababayan na nagtatrabaho sa Germany, yan, tsaka sa UAE, yan, at sa mga client ko na taga Maynila na paulit-ulit na nagsusubaybay sa akin at sumusuporta at nagpa-reading sila sa akin, actual. At naging okay naman po, may mga kasamahan din, may mga tao din po na nagpabaklas sa akin ng mga sumpa, mga kulam, pinabaklas po nila. At sa awa ng Panginoon at gumaan ng kanilang pakiramdam. At ipagpaumanhin niyo ako ngayon, at ngayon na ako po nakapag-post ng video ngayon na aking ibabahagi sa inyo. Yan. Ang topic natin mga kapatid ay ano nga ba ang dahilan ba't galit na galit sa inyo yung taong sumasalbahi sa inyo? Yan ang ating topic ngayon mga kapatid. Ito po ay para po sa pangkalahatan to, general reading po ito. Hindi na po ako mga kapatid, hindi na po ako, minsan lang po ako ng by elements, mga fire sign, water sign, at saka earth sign. Yan po, minsan lang po ako magre-reading ng ganyan pag hindi po talaga tayo busy. Pag busy po tayo ay collective lang, at ang importante may ibibigay ako sa inyong mga mensahe. Yan, at sa mga susunod at mga ilang araw ay magbibigay na rin po ako ng mga orasyon na aking ibabahagi sa inyo ng libre mga kapatid. At hintay-hintay lang po. Yan. At paki-like at share lang po ang aking YouTube channel at paki-subscribe para kahit papaano makatulong po sa inyo. Yan, kung kayo ay para may sa mga orasyon na at ibabahagi sa inyo, para kahit papaano may panlunas kayo sa inyong katawan, physical, spiritual, at makatulong din ito sa mga iba na nagtatahak o nag-aaral ng lihim ng karunungan. Yan po ay babahagi ko ng libre. Ang gusto ko lang ay i-like nyo lang po at i-share yung YouTube channel ko at saka yung Facebook page ko para makatulong sa ibang tao. Yan. Yung topic natin ay ano nga ba ang dahilan bakit galit na galit ang taong sumasalbahe sa inyo. Ayan. Katay ng tatlo. Pipili tayo ng 13 baraha. Babahagi natin ang kanilang mensahe kung ano ang dahilan ng mga taong sumasalbahe sa inyo o sa mga taong makakapanood nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan yung mga dahilan ng mga tao. Ano yung mga dahilan bakit galit na galit yung mga taong sumasalbahe sa inyo. Unang-una mga kapatid ay ang itong saglit lang po. Ang live at learn, ito ay mga kapatid ay pinag-aaralan nito. Mga kapatid, yung mga taong yung galit na galit sa inyo, kung paano ka aatakihin ito, kasi galit na galit ito sa iyo mga kapatid. Pinag-aaralan nito kung paano ka atikihin, kung paano pamamaraan ang paggawa ng masama sa iyo. Ayan. Kung anong dahilan, pinag-aaralan nito mga kapatid. Yan. Kasi naiinggit ito sa iyong love life. Meron dito naiinggit sa kanilang love life, yung mga taong galit na galit sa inyo kaya kayo sinasalbahe. Unang-una ay nagagalit sa
lalong-lalo sa mga may karelasyon dito, may mga taong nagagalit sa inyo kasi naiinggit kasi maganda ang pinagsamahan ninyo, maganda ang takbo ng inyong relasyon. Kaya ito ay pinag-aaralan nito mga kapatid, kung paano sirain ng mga taong gusto kong salbahihin. Yan. Kaya lagi kang lagi kang maghanda mga kapatid sa mga nakapaligid sa inyo. Yan. At talaga niya, ang gusto talaga niya mga kapatid o target niya, nasirain ng inyong relasyon ng taong ito, kaya kayo sinasalbahe. Kasi naiinggit ito mga kapatid kasi may maganda ang takbo ng inyong pamumuhay. At ang isang nito mga kapatid, isang pamamaraan nito na kayo ay sinasalbahe para mapigil ang inyong plano. Kung kayo ay nag-i-invest ng bahay, lupa, kung ano man plano ninyo o kayo negosyo, pinipigilan nito mga kapatid. Kaya kayo sinasalbahin ito. Maaaring pinapagawan kayo ng kulam, maaaring siya mismo ang gumagawa, maaaring pinagdadasal niya na hindi matuloy ang inyong mga plano, itong mga naiinggit sa inyo. Kaya kayo sinasalbahe o ginagawa ng masama. Yan. Kasi ikaw mga kapatid, masayahin kang tao. Masayahin ka, mabait, at maalaga ka din sa mga alagang hayop, mapatao man, marunong ka makisama. Ito yung isa sa mga taong gitil na gitil, ang mga taong sumasalbahe sa inyo ng palihim. Yan. Ang gusto talaga nito mga kapatid na sirain ang inyong relasyon, na magkaroon ng third wheel. Yan, dito collective ito mga kapatid, kasi may mga naiinggit dito nakikita ko yan. Pero malalaman mo balang araw mga kapatid, malalaman mo kung sino yung naninira sa'yo, o sino ang gumagawa sa'yo, o sino ang sumasabotahe sa'yo, dahil magkakaroon ka dito ng evidence. May pruweba ka dito, may patunay ka dito na siya ang sumasabotahe sa inyo. Ayan. Kasi ang taong ito ay mga kapatid, hindi masaya sa kanilang buhay. Ayaw nila na may masayang pamilya, ayaw nilang may nakakaangat sa kanila, ayaw nila ng mga successful na tao na gustong umasenso. Kaya pilit sinisira ang ibang mga relasyon dito. Kasi nakikita niya masaya kayo, yan. Nagpaplano kayo na nag-i-invest ng bahay o lupa. Kung kayo mga kapatid kung may plano kayo mag-asawa na mag-invest o bumili ng lupa, bahay at kotse, isarilinin niyo na lang mga kapatid. Huwag na ninyong ipagkalat sa iba na kasi ganito ganyan, kasi pag once na sinasabi mo, kasi may mga taong naiinggit sa inyo, kaya minsan nauudlot ang inyong mga plano. Kaya dapat pag once na may plano kayo, tahimik lang ninyo, gulatin lang ninyo sila sa resulta. Ayan po mga kapatid, ang advice ko sa inyo. At ang malalaman mo rin to mga kapatid, kung sino ang sumasabotahe sa inyo. Yan. Kaya ang mga sino mang sumasabotahe sa inyo mga kapatid ay nakalagay dito ay ito mga kapatid, ang pinapahiwatig ng baraha dito, natigilan na ang kanyang ginagawang kasamaan, dahil mahuhuli mo to mga kapatid, kung sino ang gumagawa sa iyo. Mahuhuli mo, dahil ang pinasabi ng baraha na tumigil na sa kakapanira o anumang klaseng pananalbahe ang ginawa sa inyo. Yan. Ito ka mga kapatid, namumroblema ka minsan sa iyong mga relasyon. Yan, sa iyong relasyon na na kung paano kayo magkakaayos nitong kasi dito may nakikita kung may nasira na relasyon dito, umaaring ng ibang bahay yung lalaki dito, kaya ikaw dito mga kapatid, nalulungkot ka. Yan, may ebidensya ka na dito mga kapatid, may pruweba ko na upatunay na
ano talaga na nasira ang inyong relasyon. Yan. Kung ano man ang mga ano mo mga kapatid, simulan mo na magbago, magpanibagong buhay, baguhin mo ang buhay mo, at pakita mo sa kanila na matatag kang tao. Yan. Ayun nga dito mga kapatid, may mga pagtatalo dito. Gusto talaga nitong ang mga taong nainggit sa inyo o sumasalbahe sa inyo na kayo ay pag-awayin ng inyong mga partner, kasi naiinggit talaga ito sa inyo mga kapatid eh. Hindi ito nakikitang naging masaya kayo. Yan. Kaya ano to, gusto talaga niya na pag-aawayin kayo palagi. Yung mga tao talagang gano'n na hindi masaya sa buhay. Kaya kung ayaw nitong titigilan ng taong naninira sa inyo, yan, na ang kanilang ginagawa na pinapahiwatig sa baraha dito na tigilan na ang hindi magandang gawain niya, eh, maaring maaksidente ito mga kapatid, maaring madidisgrasya, maaring di natin inaasahan kung ano man ang mga panganib na mangyayari sa kanila. Maaring magkasakit ito ng malubha, maaring madidisgrasya kung saan man siya paroroon. Ito ang nakalagay sa baraha. Yung mga sumasabotay sa iyo, yung mga taong may galit at inggit. Kaya dapat mga kapatid ay ito yung baraha na aking inano sa inyo mga kapatid, binahagi yung araw. Ayan, ulitin ko, pinag-aaralan nito mga kapatid kung paano sirain ang inyong relasyon. Ayan, yung dalawa na yan, pinag-aaralan. Yan talaga ang target niya, goal, yung gusto niya na sirain. Kasi nakikita nila dito na maganda ka, o marunong ka makisama, mapagmahal kang tao, marunong ka makisama sa kapwa. Kaya isa yan sa kinaiinggitan o gitil na gitil yung mga taong gustong sumasalbahe sa inyo. Ang gusto nilang gawin na magkaroon kayo ng third party para masira ang inyong relasyon at para magkaroon kayo ng pagtatalo o magpartner. I-considered na natin dito na babae man ito o lalaki o same-sex marriage po. Ayan. Dahil dito mga kapatid, uulitin ko ulit, dahil dito malalaman mo ito at magkakaroon ng ebidensya ito. Yan, kaya pinapahiwatig mo dito o pinapahiwatig ng baraha, natitigilan niya mga kapatid, natitigilan niya ang kanyang ginawaing masama dahil meron ka na ditong ebidensya dito o pruweba na dapat tigilan niya na. Kaya minsan nalulungkot ka, namumroblema ka kung paano ayusin ang inyong yung inyong relasyon. Ayan. Kung ayaw niya titigilan mga kapatid, darating ang araw, may judgment day o tinatawag na may paghahatol. Yan, may paghahatol ang ating universe. Baka sakaling bumaliktad ang ginawa nila sa inyo na kayo ay pinag-aaway, baka bumaliktad na sila ang mag-aaway-away, sila ang maaring ma-aksidente ito mga kapatid, maaring madisgrasya, maaring magkasakit ng malubha. Dahil ito mga kapatid, darating kasi yung dito yung judgment day. Kaya nga ang sabi nga nila, kung ano ang ginawa sa inyong kapwa ay ganun din ang babalik sa inyo. Sobra pa mga kapatid. Kaya ang iniisip ng iba kasi hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Yung mga ginagawa nila, akala nila mabuti, maganda, pero hindi nila alam ang kinahihinatnan at kung ano ang kinalabasan o kinahinatnan, kung ano ang balik nito, kung maganda ba o mabuti. Ayan lang po mga kapatid ang aking reading ngayon, at hanggang dito na lang po, at God bless us all.